Hello mga mamis! Today ang gagawin ko ay petite cake lang siya, 6x3. Tapos, ang inspo na binigay ni client ay fondant. Pero, sabi niya kasi soft icing lang yung gagawin ko. Medyo yung details kasi, kumbaga pag gagawin mo siya, medyo mataas din yung rate niya. Tapos, hindi pasok sa budget kasi ni customer, yung size na gusto niya noong una. Kaya nagsuggest ako na ito yung possible kasi na size na pwede doon sa sa budget niya. Tapos sabi ko, i-maximize ko na lang yung details na papasok doon sa budget. Sabi niya naman, kasi since mga fondant yun, sa board may mga details pa yun siya. Sabi niya, kahit wag mo na isama yung ibang details sa board. Sabi ko, sige po sir. So, ayan na lang, i-maximize ko na lang kung ano yung pasok sa budget. And syempre, kahit na kahit na minsan lampas na sa budget based doon sa tagal ng gawa mo or tagal kung paano siya gawin, gusto natin kasi mapaganda din yung kaya sige lang, go lang, gawin lang natin kung ano yung kaya natin magawa na sa tingin naman natin ay hindi naman na kalabisan, di ba? Tapos ganyan lang siya, pag gumagawa ng ganito, kailangan mo ng palette knife or hindi mga soft na scraper para mas mapabilis mo mapakinis yung yung details, 'di ba? Ganyan lang naman siya. Actually, kung titignan mo, parang customize siya, pero medyo konti lang details, walang madaming topper na kung anik-anik, uniform lang, ganyan lang. Kaya lang, kailangan mo lang talaga magbaon ng magaan na kamay pag sa mga ganitong cake. Tapos, ang kakainin kasing time niyan is kung paano mo mapakinis yung mga edges, yung mga surface niya, mas mukhang smooth. Tapos, kahit pa paano, masundan mo yung fondant na na inspo niya, di ba? So, ganyan lang. Kailangan mo din talaga maglabas ng iyong talent sa pagpapakinis or ganyan, and kakain din talaga siya ng time. Tapos, ang tawag nito, yung sa side niya na ganyan, ayan na nga siya, parang manipis na lang yan nilagay ko ng ganyan kasi hindi naman siya kailangan na sobrang kapal eh. Tapos, kapag sa mga ganyan na na tawag nito, na mga may design na cake sa gilid, nagbabawas siya ng na liquid doon sa mga paste type na whipping cream na ginagamit ko para mas makapit siya. Kasi may design ba yan siya na akala mo may, sa bulsa, tapos parang may nakasuksok na pen and gunting. Basta ganon. Tapos may belt siya, 'di ba? So kailangan mas matigas kahit paano yung icing mo na gagawin. Huwag yung sobrang malabnaw kasi kapag sinundan mo lang sa inyong sukat ng ng sa paste type mo na cream, may tendency pag natagtag siya, mahulog talaga kaagad. Unlike pag nagbawas ka, kahit paano, mas stable siya, di ba? So, ganyan lang siya. Kailangan mo lang talaga na magaan ng kamay pag gumagawa ka ng ganyan. Tapos, kailangan mo ng mga soft na scraper. And, ginamitan ko din yan ng toothpick para pang design doon na kala mo ba yung may tahi? Basta yan, di ba? Kailangan mo talaga yun. Anything naman na matulis will do naman. Tapos, ayan na nga. Teka ha. So, ayan na yung para sa ballpen, di ba? Dulo lang naman kasi nakalabas, hindi naman kailangan na perfect talaga. Kailangan mo lang dyan na pakinisin is yung bulsa para kahit paano is maayos siya tignan. And, yung mga ibang details niyan, hindi ko na nilagay talaga sa board kasi nga baka maging messy na siya. And, syempre, parang magiging OA na siya, kumbaga. Okay na yan siya na at least magmukhang uniform or pang nurse talaga. Tapos may isang flower yan siya sa gilid. Ayan. Hindi ko maintindihan ba't may gunting ba talaga si nurse. Hindi ko alam eh. Basta ginaya ko lang yun sa paggagayahan niya na ganyan. So, di ba? Tapos, ayan na nga. Meron nga pala yan siya design na hindi ko alam kung parang relos ba yun. Inisip ko, ba't may relo si nurse? Ginagamitan ba nila ng relo? Hindi ko alam eh. Basta ginaya ko lang yun sa sample niya. Or baka naman yun yung ginagamit na parang pang measure ba yung kapag kumukuha ka, di ba, ng BP. Ayun, kapag sa mga ganyan na design, kapag fondant yung inspo, nag-aabisa ako kay customer din na hindi siya 100% na makakopy. Siyempre, soft icing yung gamit ko. Iba pa din yung iba yung sa fondant kasi yun talagang kumbaga, pag sharp, mapapagawa mo siya sharp kasi nga, syempre, mas mabilis ihulma yun kahit paano. Ito, soft icing, syempre, iba yung handling niya. So far naman, natuwa naman si customer kasi hindi niya in-expect na parang
kumbaga ina-meet ko naman ang kanyang expectation and sabi niya nahigitan ko daw, char. Tapos, ayan yung sa flower, di ba? Kahit na isang flower, imaginein mo, pag sa mga ganyan, gagastos ka ng piping bag, tapos, ilang piping bag ang magagamit mo or what, diba? Buti nga lang ako kaya ko mapagkasya yung isa or dalawang piping bag. Minsan, pag like yan, isang kulay lang. Kapag kakasya ko talaga yun siya sa na mag-mix-mix dyan sa isang piping bag after ko gamitin yung light color, diba? So, ganyan lang tayo para mas maka-lessen sa expenses, diba? Tapos, ang mo nga lang yan, pag may mga piping tip, dagdag sa hugasin ba, 'di ba? Ayan 'di ba? Hindi ko nga maintindihan parang bakit kaya may mukhang relos dito. Kasi kung yung ginagamit niya sa stethoscope, hindi naman ganyan yung itsura, 'di ba? I don't know. Kaya lang, siyempre, masunod din tayo. Kaya kung ano yung nasa info, minsan sinusunod na din lang talaga natin. So, ito na yung kanyang outcome. Very simple lang or, I mean, konti lang yung details. Hindi siya magarbo na madaming topper. Kaya, nagustuhan naman siya ni customer. So, yun lang. Salamat sa inyong panonood. Paalam. Ciao.